Ang kaso ni Antonia Maria Bara ay naglalantad ng iba't ibang issue na kaugnay ng pag-abuso sa alak, ang kahinaan ng mga nalalasing na babae, ang pangkaibigang pagturo sa mga biktima ng lipunan, at ang katahimikan na karaniwang sumusunod sa mga gawa ng karahasan. Ito rin ay nagbibigay diin sa pangangailangan ng pagbabago sa mga saloobin at sistema ng batas ng lipunan upang suportahan at protektahan ang mga biktima sa halip na hatulan sila. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel, at kung gusto nyo ng mga ganitong video. Si Antonia Maria Bara ay ipinanganak sa isang maykayaang pamilya sa Tamoco, Chile. Noong December 3, 1999, siya ang pinakabata sa 5 magkakapatid, at malapit na magkaugnayan sila ng kanyang kapatid na babae na si Catalina, na hindi lang niya itinuturing na kapatid kundi bilang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Pinahalagahan ng kanyang mga magulang, sina Alejandro at Marcela Bara, ang edukasyon at personal na pag-unlad, na nagtitiyak na ang kanilang mga anak ay maipagmamalaki sa academics, sports, at musika, na nagbukas ng daan para sa kanilang pagtanggap sa mga prestihiyosong kolehiyo. Si Antonia, ang pagmamahal ng pamilya, ay may pangarap na pumasok sa industriya ng turismo at maglakbay sa ibang bansa. Noong 2015, sa edad na 15 taon, nakilala ni Antonia si Martin sa pamamagitan ng social media. Siya ay naninirahan sa Tamoco, ilang lahyo lamang mula sa kanilang tahanan, 8 taon ang tanda kaysa sa kanya. Hiwalay na sa asawa at isang ama. Ang maagang buhay ni Martin ay hindi gaanong maganda. Ipinanganak siya noong Pebrero 1992, naging ama habang nasa paaralan pa lamang, na humantong sa isang mabilisang kasal na layuning mapanatag ang naging ingay, ngunit agad ding naghiwalay matapos isilang ang kanilang anak. Mula 2015 hanggang 2017, sa mga online na pag-uusap nina Antonia at Martin, ay nagpapahiwatig na may personal na kaalaman sila na nagmula sa pagkakaibigan. Ang kanilang komunikasyon ay unti-unting napahuwi nang magtapos si Antonia sa kanyang high school at lumipat sa ibang lungsod para sa universidad, na nagsimula ng isang bagong yugto sa kanyang buhay. Si Antonia, sa paglipat ng kanyang atensyon sa pag-aaral ng industriya ng paglalakbay, nakabuo ng bagong mga kaibigan at nagsimulang magkaroon ng bagong mga libangan. Layo sa mga pag-iisip tungkol kay Martin, sa pagbabalik niya sa kanyang bayan tuwing bakasyon at mga holidays, nanatili siyang malapit sa kanyang pamilya habang nag-aaral sa universidad. Doon, nabuo niya ang malalim na ugnayan sa isang katrabaho na tinatawag na si Consuela Orbe, na halos hindi na mahiwalay, at nagkaroon ng relasyon kay Rodrigo Aguad na tumagal ng halos 1 taon. Gayunpaman, noong Setyembre 2019, sa pagsisimula ng bagong semester, nagkaroon sila ng hidwaan at naisipang itigil pansamantala ang kanilang relasyon. Sa paghahanap ng kaligtasan mula sa pighati at sa pag-aasam na mabahling ang kanyang sarili sa papalapit na pambansang pagdiriwang sa Chile, nagpasya si Antonia kasama ang kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Consuela na dumalo sa isang electronic music festival sa bayan ng Pucón. Sila ay naglakbay kasama ang 3 nag-aaral sa universidad sa kotse ni Consuela, na plano nilang tumuloy sa isang summer house na pag-aari ng malapit na kaibigan ng pamilya ng Bar, na wala at nag-alok ng kanilang tahanan para sa paggamit ng magkakaibigan. Sa gabi ng September 18, habang naglalakad sa lungsod, bigla na lang nakita ni Antonia si Martin. Natuklasan niya na siya rin ay dadalo sa festival kasama ang mga kaibigan. Nagkaroon sila ng isang magandang usapan at nagplano na magkita kinabukasan. Sa panahon ng isang cellphone na pag-uusap tungkol sa kanyang mga susunod na plano, labis na ikinuwento ni Antonia sa kanyang mga magulang na pupunta siya sa isang party sa isa sa mga kilalang nightclub. Kaugnay nito, mariing pinayuhan ng kanyang ama si Antonia na iwasan ang labis na pag-inom ng alak at kumilos ng may katinuan. Gayunpaman, pinatunayan ni Antonia sa kanyang mga magulang na lahat ay magiging maayos. Sa araw ng party, inilaan ni Antonia at ng kanyang kaibigan ang ilang oras sa paghahanda. Maingat na pinili ang kanilang kasuotan at naglagay ng make-up. Bago umalis, uminom sila ng isang bote ng alak at sumakay ng taxi patungo sa nightclub. Pagdating nila, nag-enjoy sila ng isang bote ng champagne sa bar. Pagkatapos ay sumabak sa dance floor upang mag-enjoy. Lampas na sa midnight nang makita nila si Martin at ang kanyang mga kaibigan. Bagamat parehong lasing na,
Hindi sila huminto sa kanilang kasiyahan. Patuloy sa pag-inom at pagsasayaw ng masaya. Si Consuela, na napansin ang kaibigan na sobrang lasing, sumubok na pilitin si Antonia na itigil ang pag-inom. Ngunit walang nangyari. Gayunpaman, biglang nawala sa paningin ni Consuela si Antonia, at sinimulan niyang hanapin. Natagpuan itong lango sa isang kwarto kasama si Martin, na halos hindi makatayo. Sa sandaling iyon, humingi si Consuela ng tulong kay Benjamin Morales, isang kaklase nila, upang tulungan siya sa pag-uwi kay Antonia. Sa kabaligtaran, tumutol si Antonia, mariing sinasabi ang kanyang nais na patuloy na mag-enjoy sa gabi. Gayunpaman, agad na lumala ang kanyang kalagayan, na nagdala sa kanyang mga kaibigan na dalhin siya sa labas para huminga ng sariwang hangin. Bagamat may maikling pahinga, pinilit pa rin ni Antonia na bumalik sa loob ng club. Sa papalapit na umaga, isang pagod na Consuela ay lumapit muli kay Antonia, na nagmungkahi na umuwi sila ng magkasama. Ngunit sa kabila nito, nais pa rin ni Antonia na manatili, nag-asikaso sa kanyang kaibigan na patuloy na mag-enjoy. Nainis na si Consuela at walang magawa na makumbinsi si Antonia. Malungkot na umalis siya ng club mag-isa at sumakay ng taxi pauwi. At iniwan si Antonia. Sa pamamagitan ng mga hindi inaasahang pangyayari, napunta si Antonia sa isang mahirap na sitwasyon na nag-iiwan sa kanya ng walang tigil na pag-aalala at pangamba. Sa gabing iyon sa club, kasama siya ng kanyang mga kaibigan. Subalit ang kasiyahan ay biglang naglaho nang makita ni Benjamin si Martin na nag-aalalay kay Antonia na palabas sa club, na lubos na lasing na, sa kabila ng mga palatandaan ng kanyang kawalan ng katinuan. Hindi maunawaan ni Martin ang kalagayan ni Antonia, at patuloy siyang nagtulak sa kanya patungo sa mas delikadong sitwasyon. Nang makarating sila sa inarkilang bahay, hindi napigilan ang pagnanasa ni Martin kay Antonia. Sa isang hindi malilimutang pangyayari, sinubukan ni Martin na halikan si Antonia, na hindi komportable at hindi handa para rito. Subalit sa kabila ng pagtanggi ni Antonia, sinaktan niya ito at patuloy pa rin si Martin sa kanyang pagnanasa. Sinimulan ni Martin ang paghawak sa masisilang bahagi ng katawan kay Antonia, at pinagsamantalahan niya ito, na nagdulot ng labis na panggigipit at panganib sa kanyang kaligtasan. Walang habag si Martin, na nagpatuloy sa kanyang mga gawain, habang iniwan si Antonia na nag-iisa at walang damit at proteksyon. Sa gitna ng kanyang kalagayan, nanalangin si Antonia na makalabas sa mapanganib na sitwasyon. Nang sa wakas ay makalaya si Antonia mula kay Martin. Agad siyang sumugod kay Benjamin para humingi ng tulong. Sa kanyang pagkalito at pangamba, agad na kumilos Benjamin at nakipag-ugnayan kay Consuela upang iligtas si Antonia mula sa panganib. Sa sandaling makarating si Consuela, agad niyang napansin ang pagpapahirap at kalagayan ni Antonia. Sa wakas, nakalaya si Antonia mula sa panganib at bumalik sa kanyang mga mahal sa buhay. Gayunpaman, kahit na nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi niya kayang itago ang sakit at kalungkutan sa kanyang karanasan. Sa gitna ng kanyang pagtitiis, hindi niya kayang humarap ng direkta sa mga pangyayaring naganap. Natatakot sa mga posibleng konsekwensya ng pampublikong paglantad. Sa kabila ng kanyang pagpilit na itago ang kanyang pinagdaanan, hindi na ipagkaila ang katotohanan, na nagresulta sa pang-aapi at pangungutya mula sa kanyang mga kapwa-estudyante. Sa kabila ng kanyang pinagdaraanan, hindi siya makalabas sa mapanirang siglo ng depresyon at pang-aapi, na kailangan niyang harapin at labanan sa mga susunod na araw. Itinago rin ni Antonia sa kanyang pamilya ang masamang nangyari sa kanya, dahil natatakot sa kahihiyan na sinapit. Samantala, sa isang telepono, ibinalita ni Rodrigo kay Antonia ang lahat ng tsismis na nakarating sa kanya at sinabing hindi na niya gustong makita si Antonia at hindi na sila magkikita pang muli. Umiyak si Antonia. Sinubukang ipaliwanag ang sarili, at sinabing ang lahat ng nangyari sa kanya ay pawang kasalanan niya. Ngunit sumumpa si Rodrigo, tinawag siyang malandi, at madaling makuha, at pagkatapos ay binaba ang telepono. Para kay Antonia, ang usaping ito ay isang malaking sampal na hindi niya kayang malampasan. Noong October 12, 2019, si Antonia ay nasa bahay ng kanyang mga magulang upang maglaan ng panahon kasama ang kanyang pamilya. Nakita ng mga kamag-anak ang lungkot sa mga mata ni Antonia, ngunit matigas pa rin ang loob na sinabing okay lang lahat. Sa gabi ng parehong araw, nagpost siya ng ilang larawan ng kanyang kabataan sa kanyang social network profile,
at sinulatan ng nakapanghihinang mensahe sa ilalim nito. Kinabukasan, pagkatapos ng hapunan ng pamilya, umakyat si Antonia sa kanyang silid na matatagpuan sa ikatlong palapag ng bahay at doon nanatili ng mga isang oras. Maya-maya, pumasok ang kanyang kapatid na si Catalina, na malapit sa kanyang silid. Gayunpaman, humiling si Antonia na makatulog lang at patayin ang ilaw. At nang umalis si Catalina, sinabi nitong mahal siya. Ngunit ilang oras ang nakalipas. Pumunta ang kanyang ina na si Marcela sa kanyang anak upang sabihing handa na ang hapunan. Tumawag ang ina ng ilang beses, ngunit walang sagot. Kaya pumasok siya sa silid at inakala niyang tulog si Antonia. Ngunit nang hawakan niya ang kamay nito, napagtanto niya na wala ng tibok ang puso ni Antonia. Sumigaw ang ina at pumunta sa silid ang lahat ng tao sa bahay. Kaagad nilang tinawagan ang ambulansya at bago pa dumating ang mga doktor, sinubukan nilang iresuscitasyon si Antonia. Ngunit sa kasamaang palad, wala nang makatulong pa sa kanya. Nagpasya si Antonia na tapusin ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-inom ng mapaminsalang dami ng sleeping pills. Ang imbestigasyon at unang mga hakbang kung bakit nagpakamatay si Antonia. Ang kahindik-hindik na pangyayari na may kinalaman sa pagkamatay at kasunod na panganib kay Antonia ay malalim na naapektuhan ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Karamihan sa kanila ay hindi alam ang pinagdadaanan niya. Sa kanilang paghahanap ng kasagutan, nakipag-usap ang magulang ni Antonia sa mga kasamahan niya at nagulat sa pagkalat ng mapanira at tsismis tungkol sa kanya. Si Consuela, isang malapit na kaibigan, ay nagbigay ng mahalagang kaalaman tungkol sa sitwasyon. Ngunit nag-iwan ito ng pangangailangan para sa mas tiyak na aksyon sa mga magulang ni Antonia. Kaya naman, kumuha sila ng magaling na private detective ng lungsod upang buuin ang mga pangyayari na nagdulot sa pagkamatay ng kanilang anak at makalikom ng ebidensya para mapanagot ang mga responsable. Si Alejandro, sa kanyang paghahanap ng katarungan at pangmalawakang kaalaman, ay gumamit ng kanyang mga koneksyon upang iorganisa ng isang press conference. Iniulat niya sa media na ang kanyang anak ay binihag at pinagbantaan, na nauwi sa isang trahedya, kung saan ang salarin ay hindi pa nahuhuli. Matagumpay na naibalik ng detective ang pangyayari sa katauhan ng gabing iyon at nakalikha ng mga testimonya mula sa ilang mga saksi, kasama na si Consuela at ilang mga mag-aaral sa universidad, na handang magtestigo sa hukuman. Hawak ang impormasyong iyon, tinuloy ng pamilya Bara ang legal na aksyon. Hinihingi ang pag-aresto at pagsasakdal kay Martin sa kanyang mga inaakusahan. Bagamat pilit nilang iginigiit ang kanilang pagsisikap, inilagay ng kapulisan na ang ebidensya ay hindi sapat para sa pag-aresto. Sinasabi ang panig ni Martin na magkasundong pagsang-ayon at ang kawalan ng ulat sa pulisya mula kay Antonia. Nanatili sa kalayaan si Martin at nagretali sa pamamagitan ng pagsasampa ng kaso laban sa pamilya Bara para sa pangungutya at paglabag sa privacy. Isinasalamin ang kanilang walang katotohanang akusasyon sa kanya. Bilang tugon, nagsagawa si Martin at ang kanyang pamilya ng isang press conference upang ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa mga alegasyon. Nagtatakda ng eksena para sa isang komplikadong labanang legal na nakatuon sa trahedyang pagkawala ni Antonia, ang paghahanap ng katarungan, at ang laban sa katotohanan sa mga pangyayari ng gabing iyon. Sa isang masalimuot na pangyayari, naglabas ng pahayag ang pamilya ni Martin, nag-aakusa na sinira ang dangal ni Martin, binaboy ang reputasyon niya, at pinaratangan ang pamilya Bara sa paglantad ng kanilang tahanan, mga number ng cellphone, at detalye sa social media. Araw-araw, hinaharap ni Martin at ng kanyang pamilya ang mga insulto at anonymous na banta ng kamatayan. Bagamat inakusahan nilang lahat ay naganap sa parehong pahintulot at wala pang nailalabas na kasalanan si Martin. Handang ipagtanggol ng pamilya ni Martin ang kanyang kaso sa hukuman. Sa isang hindi inaasahang pangyayari, sinuportahan ng pulisya ang pamilya ni Martin, na pinagbawalan ang mga kamag-anak ni Antonia na magpahayag ng kanilang pagkadismaya sa publiko at ibahagi ang kanilang personal na impormasyon. Ang suporta ng pulisya na ito ay malaking hamon sa pamilya Bara, na patuloy na hinaharap ang pambabatikos ng publiko habang hinahanap ang katarungan. Matapos kumalat ang kaso ni Antonia at sumiklab sa maraming pag-uusap, sa loob ng isang buwan, 8 babae pa ang lumapit sa pulisya. Nagrereklamo na sila rin ay biktima ng pang-aabuso at karahasan ni Martin ngunit natatakot magsalita.
At may isa pang biktima na 13 taong gulang lamang noong siya ay saktan. Sa paglitaw ng mga karagdagang reklamo, naaresto si Martin noong June 2020 at ikinulong sa bilangguan sa lungsod ng Tamoko dahil sa mga pag-atake at panggagahasa na naganap mula 2011 hanggang 2019. Gayunpaman, hindi umabot sa isang buwan. Nakalaya si Martin sa pamamagitan ng personal recognizance habang patuloy ang investigasyon, at maraming kaso ng mga biktima ang ibinasura dahil sa limitasyon ng batas, na nagbawas sa pag-asa na mabigyang katarungan ang kanilang mga kaso. Sa 8 isinampang apela, 2 lamang ang naging opisyal na naitala ng korte. Ang paglaya ni Martin mula sa kustodiya at pagbasura sa mga reklamo ng mga biktima ay nagpakilos ng malawakang galit ng publiko, na nagpapailaw ng mga pambansang protesta at rally kung saan libo-libo ang humihiling ng katarungan. Bilang tugon, sinuri ng opisina ng piskal ang kaso at ipinaglaban ang pagbabago sa mga patakaran ng pag-iingat ng suspect, na layuning bawiin siya sa kustodiya. Sa parehong panahon, binawi ang batas ng limitasyon para sa lahat ng mga kaso ng karahasan na nangyari bago ang paglilitis, at hatol noong Pebrero 2021. Naglabas ng impormasyon ng mabunyag ang mga mensahe sa social media ng suspect, kung saan nagyayabang siya sa kanyang mga tagumpay sa mga kaibigan. Bukod dito, natagpuan si Martin na may koleksyon ng mga underwear ng kanyang maraming biktima na babae sa kanyang tahanan, na ginawang mga collections, kabilang ang mga gamit mula sa mga sumailalim sa legal na hakbang at isa na para kay Antonia. Noong August 26, 2021, hinarap ni Martin ang mga aligasyon para sa 9 na krimen laban sa pagsasamantala, kabilang ang 3 kaso na may kinalaman sa mga menor de edad. Hinimok ng pamilya Bara ang publiko na buwagin ang katahimikan sa karahasan at itaguyod ang katarungan. Nagsimula ang pagdinig ng kaso noong June taong 2022, kung saan dinala ng depensa ni Martin ang mga salaysay ng mga testigo at footage ng surveillance na nagpapahiwatig na sumama si Antonia sa kanya ng kusa, na itinutok ang kredibilidad ng mga salaysay ng iba pang biktima. Bagamat sinubukan ng depensa, noong August 2022, hinatulan ng korte si Martin ng 8 kaso ng pagsasamantala at pagiging dahilan ng nervous breakdown ni Antonia, na nagresulta sa kanyang kamatayan, at hinatulan siya ng 20 years sa bilangguan. Kaagad, nag-apela si Martin at ang kanyang mga abogado sa hatol. Sa makatuwid, itinakda ng Korte Suprema ang isang bagong pagdinig para sa December 29. Noong March taong 2023, inireassign ng korte ang kaso ni Martin sa public defense, kung saan kanyang muling nilahad ang kanyang hindi nagkasalang pagsagot. Itinuturing ang mga pangyayari na nagdulot sa paghihirap ni Antonia sa sobrang pag-inom ng alak na kanilang ikinakonekta. Gayunpaman, noong July 7, 2023, muli siyang hinatulan ng pagkakasala. Bagamat una ay hinaharap niya ang 20 years sentensya, ito ay ibinaba sa 17 years. Sa pagkilala sa 3 taon na kanyang naipaglilingkod na, ang pag-aayos na ito ay nangangahulugang mayroon pang 14 years si Martin sa kanyang sentensya. Nagpahayag ng kanilang hindi pagkontento ang pamilya ni Antonia sa hatol. Sa isang pahayag sa media na inilabas ng ama ni Antonia, ipinaabot niya na walang anumang sentensya ang makapagbabalik kailanman sa kanilang pamilya ang kanilang anak. Sa gitna ng mga legal na hakbang, hinanap ng pamilya ni Antonia, kasama ng iba pang naapektuhan ng mga aksyon ni Martin, ang suporta ng mga tagapagtanggol ng karapatan ng mga kababaihan. Nagkaisa sila upang mag-alok ng mga pagbabago sa batas kriminal, na specifically target sa mga probisyon tungkol sa mga na pagkakasala. Ang kanilang pagtataguyod ay humantong sa paglikha ng batas na Antonia Barlow. Layunin ng inisyatibang batas na ito na tanggalin ang mga limitasyon sa batas para sa mga krimen na may kaugnayan sa pagsasamantala at pataasin ang mga parusa sa mga gumawa kung ang biktima ay nagpakamatay matapos ang pang-aabuso. Ang kanilang walang sawang pagsisikap ay nagpapakita ng ang kanilang katapatan sa pagpapabuti ng proteksyon sa mga karapatan ng mga biktima ng panliligalig at pang-aabuso na karahasan. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.